sa Matthew chapter 17 verse. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew 17 verses 14 to 20. Matthew 17 verses 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Let me read it to you. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic, and some vexed. For oft times he falleth into the fire and off into the water. Sa 16, and I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? And Jesus said unto them, Because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto the mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Ang pag-uusapan natin ay faith that move mountains. So let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, we are now asking you to give us understanding and wisdom, desire na matuto, Panginoon, as we are studying your word this morning. Kailangan ka namin, Panginoon. Bigyan mo kami ng humble spirit at mapagkumbabang puso na matuto, Panginoon, sa iyong salita na ituturo ngayong umagang ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, ano ang sabi rito, no? Sa binasa natin, doon tayo sa sinasabi ng Panginoon Diyos na if you have faith, na kasi laki ng buto ng mustasa, pwede mong utusan ng bundok, no? To move. Parang pag pinag-isipan natin, pwedeng utusan ng bundok sa pamamagitan ng pananampalatayang sinliit lamang o sinlaki lamang ng buto ng mustasa. Yung ibang motivational speakers ay iba ang kanilang interpretasyon pagdating sa bagay na ito. Parang sinasabi nila na kailangang maniwala ka, no? At makukuha mo yung gusto mo o mangyayari yung iyong pinaniniwalaan. Sabi, just believe hard enough and you'll get what you want. Pero kung babasahin natin yung context dito sa passage na binasa natin, no, and of the Bible as a whole, makikita natin na itong faith na ito ay hindi ito isang magical power o hindi sinasabi ng Panginoong Jesus ito as a magical power na magkakaroon tayo if we have faith, no, na kasinlaki ng buto ng mustasa. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi pag-iipon, no, ng kapangyarihan. Hindi ito parang nag-iipon ako ng aking pananampalataya upang ako ay magkaroon ng kapangyarihan na mangyari ang nais ko. Sa totoo lang po, faith comes from trusting in God and His will. Ang pinanggagalingan po o ang pananampalataya ay nanggagaling mismo
sa Diyos, pagtitiwala natin sa Kanya, at pagtitiwala natin sa Kanyang kalooban. Sabi nga, no, ano nga ba yung pananampalataya na meron tayo? Ano nga ba ang ibig sabihin that your faith can move mountains? So, dito sa binasa natin ay masasabi natin na talaga naman po na sinasabi rito na if we have faith na kasinlaki ng mustasa ay kaya nating gawin na utusan ng bundok na umusog, mapatag, o umalis. Pero Panginoon Diyos, kadalasan gumagamit siya ng mga parables at mga halimbawa ng metaphors sa kanyang mga itinuturo. Katulad nito, ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo rito ay yung inahalimbawa niya ang bundok doon sa demon-possessed boy na pinagaling niya na hindi mapagaling ng kanyang mga disipulo. At dinibigyan ng punto, ang diin ng Panginoong Jesus mismo na even the tiniest bit of faith, no, the size of a mustard seed, no, na the smallest seed that the disciple would have been familiar with can accomplish great things. Na kahit napakaliit lang ng pananampalataya na iyan, no, na kasi laki lamang ng mustasa, ay pwedeng ma-accomplish o pwedeng makagawa ng mga dakilang bagay. So, ganun din naman sa buhay natin, ano? Hindi ko po sinasabi na tayo makontento na kung meron tayong maliit na pananampalataya. Ang sinasabi ko rito, dito sa ating pinag-aaralan, na ang pananampalataya, no, gaano man, ano man ang meron na pananampalataya tayo, ang pinaka-importante rito sa pananampalataya na meron tayo ay yung magtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, meron ba tayong pananampalataya sa sarili nating kakayahan? Do we have faith in our own abilities? Hindi po, no. Sabi nga, hindi ang pananampalataya natin, no, kaya meron tayo ay hindi dahil sa ating kakayahan. Galing po yan sa Diyos. No? Sa totoo lang, itinuturo nga sa atin sa Proverbs chapter 3 verse 5, lean not unto thine own understanding. Huwag daw tayong magtiwala sa sarili nating dunong, sa sarili nating karunungan. At sinasabi rin sa Corinthians chapter 3 verse 4 and 5, basahin ko po. Corinthians chapter 3 verse 4 and 5, ang sabi rito, and such trust have we through Christ to God's word. Not that we are sufficient of ourselves to think anything of as of ourselves, hindi po sa ating sarili, but our sufficiency is of God. Yung sufficiency natin ay galing sa Diyos. Hindi po dahil sa ating malaking o maliit na pananampalataya. Hindi ko po sinabing ang pananampalataya natin ay hindi natin palakasin. Pero yung pagpapalakas ng pananampalataya ay nakakonekta mismo doon sa ating pagkakakilala o habang lumalalim yung pagkakakilala natin sa Panginoon Diyos, ay ang ating pananampalataya ay lumalago. Sabi nga kanina, nabanggit ko, no? Ito pa yon, sabi rito, no? Do we have faith in the favorable outcome? Meron ba tayong yung pananampalataya ba natin ay pabor sa atin ang kinalalabasan? At kung tayo ay talagang maniniwala, no, na mangyayari ang isang bagay, mangyayari nga ba ito?
Sabi nga rito sa isang magandang slogan, pag pinakinggan mo, no, kung wala kang alam sa salita ng Panginoong Diyos, sabi rito, sa slogan na ito, believe it and you can achieve it. May sound like a good slogan. Pero sabi, it is ultimately foolishness. Ultimately foolishness. Sapagkat God controls the outcome. Hindi po tayo, dahil wala naman po tayong, hindi po tayo ang magpapasya sa ating sariling kalooban. Sabi sa Proverbs chapter 6 verse 9, no, nire-remind tayo, sabi rito, no, basahin natin, no, Proverbs 16:9, no, basahin po natin. Proverbs 16:9. Ang sabi po rito, a man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Ang Diyos pa rin ang aakay sa atin. Ang Diyos pa rin ang kikilos para sa atin. Kaya nga sabi, lean not unto thine own understanding. Of course, tatanungin natin, no? Sabi nga, kung ang Diyos nga pala, no? Kung ang Diyos ang ating puso ay nagpaplano para sa atin, at ang Diyos ang nag-establish ng ating mga hakbang at siya ang gumagabay sa atin, malinaw lang po na sinasabi rito, no, na ang kalooban pa rin ng Panginoon Diyos ang magdadala sa atin sa anumang nais natin. Subalit, yung nais pa rin ng Panginoon Diyos sa kanyang pag-akay sa atin ang mangyayari. Kalooban pa rin ng Panginoon Diyos. Ano nga ba ang meron, no? Ano nga ba ang meron tayo sa ating pananampalataya? Ang meron tayo sa ating pananampalataya ay yung pananampalataya natin sa Diyos. Sa Jeremiah chapter 10 verse 12 and 13, basahin po natin, no? Sa Jeremiah chapter 10 Jeremiah chapter 10 verses, sana nasusundan niyo po ako. Chapter 10 verses 12 and 13. Jeremiah chapter 10 verse 12 and 13, ito po ang sabi, He hath made the earth by His power, He hath established the world for His wisdom, and hath stretched out the heavens by His directions. When He uttereth His voice, there is a multitude of waters in the heavens, and He causeth the vapors to ascend from the ends of the earth, to make lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of His treasures. Maliwanag lang po rito na ang Panginoon Diyos ang merong kapangyarihan to move mountains. Ang Diyos ang may kapangyarihan na magpagalaw o magpaalis o utusan ang kabundukan na mapatag o umalis. Ang ating pananampalataya ay sa Kanya. Pananampalataya na walang imposible sa Diyos na makapangyarihan. Sabi nga, nothing will be impossible with God. Wala pong imposible, at doon dapat nakakabit ang ating pananampalataya, na manampalataya tayo na ang Panginoon Diyos ay walang imposible at hindi niya kayang gawin. Lahat sa Kanya ay posible. No? That lead us to some wonderful news. Hindi natin kailangan, we don't have to summon up enough faith to perform miracles. Ang Diyos pa rin ang gagawa nito. Hindi ito sa tayo ay maniwala o believing hard enough, trying hard enough. Ang kailangan natin ay isang pananampalatayang sinlaki ng mustard seed.
at ang Diyos, it is our God, performs mighty deeds. Ang Diyos pa rin, no? Hindi yung ating kakayahan, gaya nga na sinabi ko. Ang pananampalataya ay regalo sa atin ng Diyos. At ang pananampalataya na yan ay merong kaakibat kung gaano tayo kalapit mismo sa Diyos at kung gaano yung relasyon natin sa Kanya ay kung gaano tayo kalapit. Subalit, ang Panginoon Diyos pa rin ang gagawa ng mga dakilang bagay para sa atin. So, ang pag-aaralan natin ay yung tatlong paraan o tatlong bagay na faith can move mountains. Tandaan natin, naglilingkod tayo sa isang kamangha-manghang Diyos na may kakayahan na gumawa ng mga dakilang bagay. Kaya tandaan natin, He can move all of our mountains. Meron tayong mga sariling kabundukan na dapat mapatag at dapat maalis sa ating buhay. Yung ating paglingkod sa kamangha-manghang Diyos ay pagpapakita na kaya ng Diyos na ito na ating pinaglilingkuran ang gumawa ng kamanghang-manghang bagay para sa atin. Meron tayong pananampalataya at dapat ay i-claim natin o ariin natin yung kanyang mga pangako para sa ating buhay. At yung mga pangako na iyan ang ating panghawakan upang ang mga malalaking o ang kabundukan na sa ating buhay ay mapatag at mawala bilang hadlang sa atin. Magkaroon tayo ng pananampalataya, have faith that the Lord will move mountains, na that are obstacles to our faith. Manampalataya tayo na yung malaking bundok na iyan ng mga hadlang sa ating pananampalataya ay kayang alisin ng Panginoon Diyos sa atin. Kung minsan, ang pinakamalaking, kung titingnan natin, na itong malaking hadlang sa atin ay yung pinangungunahan natin ang Panginoon Diyos. Minsan ang malaking hadlang sa buhay nating mga mananampalataya ay nilalagpasan natin ang Diyos. Pinangungunahan natin sa ating buhay. Minsan naiinip tayo, doon sa tugon ng Panginoon Diyos sa ating panalangin. Minsan, yung plano natin, ang nais nating mangyari, at hindi yung kalooban ng Panginoon Diyos. Na parang ipinapakita natin na hindi tayo nananampalataya sa pinakamainam na magagawa ng ating Diyos sa buhay natin, na ang kanyang kalooban ang pinakamainam. Pinipilit at binabalya natin yung sarili nating kagustuhan at kalooban na siyang nagiging isang malaking hadlang para sa ating pananampalataya. Sabihin, yung hadlang na iyan ng ating pananampalataya ay sa dahilan na pinangungunahan natin yung oras na nais ng Diyos para sa atin at yung kalooban ng Diyos na nakapasok doon sa oras na nais niya sa atin. Mas mabilis pa tayo sa Diyos kung minsan. Yun ang ginagawa natin. Naiinip tayo na hintayin yung tugon niya o yung pagkilos niya o gawin niya yung ninanais natin. Tandaan natin, nabasa nga natin kanina. Maaring ang puso natin, tayo ay nagpaplano para sa ating sarili, pero ang Diyos pa rin ang umaakay sa ating mga hakbang. Siya pa rin ang nagdadirect, nagbibigay ng direksyon sa ating mga paa. Sabi rito sa Psalm 32 verse 8, sabi, I will instruct thee and teach thee. Which thou shalt go, I will guide them with mine eye.
When we feel that we can no longer keep the faith, no, kung nararamdaman natin na parang hindi na natin kayang i-keep yung ating pananampalataya, tumingin lamang po tayo sa Diyos. Kapag hindi natin nauunawaan, may mga bagay na hindi tayo nauunawaan sa Kanyang salita, tandaan natin, ang Panginoon Diyos, aakayin tayo palapit sa Kanya. Alam ng Diyos yung ating mga kahinaan. Alam ng Diyos yung ating mga pagdududa. At yan, yung pagdududa na yan ay kabahagi o resulta ng ating mga kahinaan. Alam ng Diyos yung ating kahinaan. Napakahina natin. Alam ng Diyos na tayo ay limitado. Kaya nga, kung tayo ay limitado, ang ating kakayahan, maging yung ating pananampalataya, no, may mga panahon na tumutukod at hindi umuusad, tumingin lamang po tayo sa Panginoon Diyos. Itaas po lamang natin ang ating paningin sa langit at magtiwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at walang imposible. No, walang mga bagay na hindi niya kayang gawin. Ngayon, kung meron tayong pananampalataya na kaya tayong hilahin ng Panginoon Diyos upang malagpasan natin yung anumang mga hadlang sa ating pananampalataya, napakamatapat ng Diyos para tayo ay gabayan, no? Na malagpasan natin ang buhay na ito, na malagpasan natin yung anumang mga bitag ng sanlibutan ito, no, patungo sa isang napakagandang relasyon sa Kanya. Wala namang ninanais ang Diyos para sa atin eh. Ang nais ng Diyos ay magkaroon ng isang matamis na pakikipag-ugnayan sa Kanya, na magkaroon tayo ng isang matamis na relasyon sa Kanya. Wala siyang ibang iniisip para sa atin. Kaya nga kung tayo ay may problema sa ating pananampalataya at pinanghihinaan tayo ng pananampalataya dahil doon sa mga iba't iba at sari-saring mga hadlang o mga karanasan o sitwasyon na meron tayo na siyang nagiging hadlang upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Ito ang tandaan natin. Walang ninanais ang Diyos para sa atin kundi magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Kanya. Kaya hindi maaaring hindi kikilos ang Panginoon Diyos at hahatakin tayo patungo sa Kanya. Kung may mga hadlang na bitag ng mundong ito, hihilahin tayo ng Panginoon Diyos upang malagpasan natin yan. Kung merong mga problema o merong mga hadlang dahil sa sitwasyon natin o sa pinagdadaanan natin sa buhay na ito, ang Panginoon Diyos tutulungan niya tayong umahon palapit sa Kanya. Sapagkat ang nais ng Diyos para sa atin ay magkaroon lagi, no? Sa buong buhay natin, magkaroon tayo ng isang matamis na relasyon sa Kanya. Isa pa, we may ask the Lord to help us overcome, no? Magapin natin, matalo natin, mapagwagian natin yung mga hadlang sa ating puso na naghihiwalay sa Kanya. Minsan sa puso natin naninirahan mismo yung mga bagay na nagiging hadlang para sa ating pananampalataya. Unang-una na dyan yung pag-aalinlangan or doubt. Diyan naninirahan yan Diyan naninirahan yan. Subalit, pwede tayong humiling, Panginoon, palakasin mo yung aking pananampalataya sa iyo. Na nagiging hadlang, no? Na nagiging hadlang at nagiging dahilan na ako ay mahiwalay sa iyo. Hilingin natin yon sa Diyos. Yun nga ang gusto ng Panginoon Diyos, yun tayo nakikipag-usap. Yun nga yung gusto ng Panginoon Diyos, na tayo ay maging matapat o maging honest sa pagsasabi ng ating totoong kalagayan.
At hindi rin naman, at maganda rin naman na sabihin natin, Panginoon, ipakita mo po yung talagang totoong kalagayan ko sa inyong harapan. Yung ating paglago, aminin man natin o hindi, yung paglago ng ating pananampalataya, no? Maraming hadlang yan sa mga nangyayari sa ating buhay, sa mga pangarap natin na nais nating abutin, sa mga kabiguan. Iyan ay pilit na nagpapabagsak o nagpapahina sa ating pananampalataya. Subalit ang nais ng Panginoon Diyos ay i-pour out natin, no? Ilabas natin yung nararamdaman natin. Kung meron tayong pagdududa, Panginoon, patawarin mo po ako. Alisin niyo po itong pagdududa at pag-aaninlangan na ito at na naglalayo sa akin sa iyo. Hindi ba ang gusto ng Panginoon Diyos ay malapit na relasyon? No, magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Kanya. Kaya nga, dahil nais ng Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Kanya, hahatakin o hihilahin niya tayo paahon doon sa mga hadlang sa ating pananampalataya. Pangalawa, yung una kasi ay obstacles, no? Doon sa ating pananampalataya. Dito sa pangalawa ay magkaroon tayo ng pananampalataya. Have faith that the Lord can move mountains that are obstacles in your life. Malinaw naman din sa atin, no, na tayo mga faithful believers, yung tayo mga matatapat na mananampalataya, ay hindi naman talaga pinangakuan ng magaang na buhay. Dahil sinasabi nga, di ba sa John chapter 16:33, na sa mundong ito, punong-puno tayo ng pighati. Punong-puno tayo ng mga troubles. Pero ang nakatutuwa rito, no, nagapi na overcome na ng Panginoong Jesus ang mundong ito. Basahin natin, sa John chapter 16, verse 33. John 16:33, babasahin ko po sa inyo, na talagang dito sa mundong ito, huwag tayong umasa na talagang magaang ang buhay. Talagang mangyayari at dadaan tayo doon sa mga pighati at pagdurusa. Pero may magandang balita na nakapaloob doon. Sabi rito sa 33, "This thing I have spoken unto you, that in me you might have peace." Maganda naman, di ba? Ito, may papangako ko sa inyo, sinasabi niya, na sa akin ay merong kapayapaan. In the world, sa mundong ito, you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Hindi ba napakaganda at napakainam? No? Nakapagpapalakas ng loob na sa kabila ng kahirapan sa mundong ito, napagwagian na ng Panginoong Hesus ang mundong ito. Oo nga, dumadaan tayo, no? At yung sa mga pagsubok, at maaaring yung mga pagsubok na yan ay nagiging hadlang or obstacles para maghinaan tayo sa buhay na ito. Gaya na sinabi ko rito, no? Na kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya, no? Doon sa gabundok na hadlang para sa ating buhay. Importante po sa buhay na ito na tayo umuusad, na tayo ay nagwawagi sa anuman laban sa buhay na ito. At yun naman talaga ang gusto ng Panginoon Diyos sa atin. Jesus promises that we will have trouble. Totoo yan. Gaya na sinabi ko kanina, He has overcome the world. Walang maaaring pumigil sa kapangyarihan ng Diyos, no? Walang maaaring maging mas makapangyarihan pa sa ating Diyos at hadlangan yung kanyang kalooban para sa atin. Napakainam, ang kalooban ng Panginoon Diyos sa atin, magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng matagumpay na buhay. Maging matagumpay tayo sa buhay na ito. At tandaan natin, walang anumang mas makapangyarihan pa
sa Diyos na pwedeng pumigil sa kanyang magandang kalooban para sa atin. Kaya kung tayo ay nananalangin, nananaayon sa kalooban ng Diyos, at meron tayong pananampalataya para dito, anuman o gaano man kahirap, yung kalooban pa rin ng Diyos ang mangyayari para sa atin. At kung tayo ay nananalangin, if it is your will, may it be done. Sabihin natin, Panginoon Diyos, yung kalooban mo pa rin ang mangyayari. Makasisiguro tayo na ang Panginoon, ang kanyang kalooban ang mangyayari sa atin. O ulitin ko uli, no? Kung tayo ay nananalangin, no? Ang kalooban ng Diyos ang mangyayari ito. At walang anumang mas makapangyarihan pa na makapipigil para mangyari yung kalooban niya para sa atin. Kung kalooban ng Panginoon Diyos, kalooban ng Panginoon Diyos. Walang pwedeng magdikta, walang pwedeng pumigil. Lalong-lalo na walang pwedeng humadlang. Ganon din po sa ating buhay. Ang gusto ng Panginoon Diyos ay tayo ay mag-move forward, hindi paatras. Yung hakbang ng ating mga paa, ang gusto ng Panginoon Diyos, sumakbang tayo palapit ng palapit sa Kanya. At kung ang kalooban naman natin talaga ay nanaisin natin na habang tayo nabubuhay rito, ay humahakbang tayo palapit sa Kanya, ang Diyos mismo ang umaakay sa atin o aakay sa atin palapit sa Kanya. At walang makapipigil doon sa magandang kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Wala namang inisip na masama ang Panginoon Diyos sa atin. Ang lahat ay maganda. Oo, mahirap. Sa buhay na ito, punong-puno ng tribulations, ng pagdurusa, ng pighati. Pero napagwagian na ng Panginoong Jesus ang mundong ito. Ang gagawin na lamang natin, sa paglakad natin sa buhay na ito ay magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Na tayo ay lumakad sa Kanyang kalooban. At kung naaayon, at tayo nananalangin na ang kalooban mo, Panginoon Diyos, ang masusunod, walang makapipigil. Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay mangyayari at mangyayari sa atin. Magaganap yun, ma-accomplish yun, mararating natin kung ano man yung plano ng Panginoon Diyos sa atin. Kung saan man tayo dalhin, anumang lugar tayo dalhin ng Panginoon Diyos, kung kalooban niya, yung lugar na iyon ang pinakamapayapa at pinakamasarap na buhay na meron tayo. Kung nasaan ang kalooban ng Diyos, nandun po ang mapayapang buhay. Kung tayo naman din ay hindi aayon sa Kanyang kalooban, kahit na ano ang gawin natin, magmadali man yung ating mga hakbang na marating natin yung sarili nating kalooban, marating man natin ito, sabihin na natin, hindi tayo mabubuhay na may kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan ay makukuha lamang kapag tayo ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. At kung tayo ay lumalakad ng naayon sa kalooban ng Diyos, ang kamay ng Diyos ay nakahawak sa ating mga kamay upang akayin tayo doon sa Kanyang magandang plano, magandang kalooban para sa ating buhay. Kung may mga hadlang sa buhay na ito, okay lang, sige. As long na tayo ay nananampalataya. Hingin yung pananampalataya na sa Panginoon Diyos. Gaya ng sinabi ko kanina, anumang pananampalataya na meron tayo, ay hindi dahil sa ating sariling ability o kakayahan. Hindi yan parang iniipon para ako'y maging malakas, makapangyarihan. Hindi ron. Ang kalakasan natin mismo ay galing sa Diyos. Napakaganda nito. Nabasahin natin sa Romans chapter 8 verse 38 and 9. Nabasahin natin sa Romans chapter 8 verse 38 and 9. So,
Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 38 and 38 and 39. Sabi dito, "For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present and things to come nor height nor depths not any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." Walang makapaghihiwalay sa atin na kahit anumang bagay. Walang makapaghihiwalay sa atin na kahit na anumang bagay sa Diyos. Kaya nga, pwede tayong umusad sa buhay na ito. Kahit na may mga hadlang na yan, alisin ng Panginoon Diyos yang hadlang na yan. Kung tayo ay mabubuhay ng naayon sa Kanyang kalooban, kung ang buhay natin ay hahayaan natin na ang Diyos mismo ang magdadirect o aakay sa atin at maglilid sa atin patungo doon sa Kanyang kalooban. And last, have faith that the Lord can move the mountains of forgiveness. Minsan yung ating pagpapatawad, no, ay kasing laki ng bundok. Kasing laki ng bundok. At ito ay may dalawang bagay. Pagpapatawad sa ating sarili at pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Minsan makikita natin na yung ating kasalanan ay napakalaki at parang naniniwala tayo na ito ay mahirap na o hindi na kayang patawarin. Minsan, ang problema tayo mismo, hindi natin mapatawad ang ating mga sarili. At kung minsan, tinitingnan natin, na hindi na kayang patawarin ng Diyos yung malaking kasalanan na nagawa natin. Sabihin pa natin, kung alam mo lang ang ginawa ko, mauunawaan mo ko kung ba't naiisip ko to na hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Hindi na niya ako kayang iligtas. Ang laki na ng kasalanan na nagawa ko eh. Subalit kung meron tayo even the tiniest bit of faith the size of a mustard, at we put that faith in Jesus, yung ating pananampalataya, ilagay natin sa Panginoon Diyos. At yung ating mga kasalanan na yan, kahit na kasinlaki pa yan, na Mount Everest, kayang-kaya yung burahin ng Panginoon Diyos at tayo ay patawarin forever. Sabi nga rito sa Psalm chapter 3 Psalm 103 verse 10, hindi niya na verse 10 and 12, hindi na niya tinatrato yung ating kasalanan na tayo ay deserve para magbayad dito. Hindi niya sinusukat yung ating kasalanan. Ang tinitingnan ng Panginoon Diyos ay yung kaya niyang gawin. Nandun tayo. Basahin natin sa Psalm 103 verse 10 and 12 para mas malinaw po, Psalm 103 verse 12 verses 10 to 11 and 12. Sabi niya, He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. Sa 12, as far as the east is from the west, as far hath He removed our transgressions from us. Napakabuti po ng Panginoon Diyos. Wala pong malaking kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Lumapit po lamang tayo ng may pagpapakumbaba ng buong pananampalataya na ang Diyos na mahabagin sa lahat ay kayang gumawa ng himala na siya mismo kalimutan niya yung ating napakalaking kasalanan na nagawa sa Kanya. Pangalawa, we may find it impossible to forgive others. Minsan makikita natin o na
na-experience natin o nararanasan natin na minsan mayroong mga taong gumawa sa atin ng malaking kasalanan na parang imposible na natin patawarin. Gumawa ng mga bagay na grabe, no? Na talaga namang napakahirap patawarin. Mga bagay na nasa tingin natin ay hindi na deserve para magkaroon ng kapatawaran. Pero anong sabi ng Panginoon Diyos sa Mark chapter 6 verses 14 and 15? Kung patatawarin mo ang iba sa kanilang pagkakasala at nagkasala sila against you, no? Yung ating Ama na nasa langit mismo ang magpapatawad sa atin. Subalit kung hindi natin kayang patawarin ang iba sa pagkakasala nila sa atin, no? Your Father will not forgive your sins. Seryoso po ang Panginoong Jesus doon habang sinasabi niya yun. Na kailangan, no, na tayo ay magpatawad. Kahit na mahirap, isuko natin sa Panginoon Diyos, no? Nangyayari sa atin yan, nanggigigil tayo minsan doon sa mga taong nakagawa ng kamalian sa atin. Subalit, ang nais ng Panginoon Diyos, kung siya ay may puso na kaya magpatawad, gaano man kalaki yung kasalanan natin, tayo rin ay tinuturuan niya na magpatawad sa mga taong gumawa sa atin ng malaking pagkakasala. Sapagkat ang Diyos na nagpatawad sa atin, ang nagtuturo sa atin na tayo rin ay magpatawad sa iba. Ang ano rito sabi, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive you. Kung tutuusin sino ba tayo para hindi magpatawad? No? Sino ba tayo para hindi magpatawad? Kung tayo nga ay hindi rin naman deserve para patawarin. Hindi nga po tayo karapat dapat at katanggap-tanggap na patawarin ng Panginoon Diyos sapagkat kung tutuusin, napakarumi naman talaga natin. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesus, no? Brutal yung kanyang kamatayan nung inalay niya ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Kaya nga, itong Diyos na ito na nag-alay ng kanyang anak, itong Kristo na ito na nagpapako sa krus upang tayo na makasalanan, na sobrang dumi sa sobrang dumi dahil sa mga kasalanan natin ay magkaroon ng kapatawaran, inuutusan din niya tayo na tayo ay magpatawad sa iba. Meron ka bang tao na pag naiisip mo, nanggigigil ka, patawarin mo na siya, kapatid. Lugi ka ron. Unang-una. No? Minsan, nire-recite pa natin, no? Gabi-gabi. Alala natin, nire-recite natin yung mga ng paulit-ulit yung ginawa sa atin ng tao. Minsan, kahit sa gabi natutulog tayo, naiisip natin yun. Hindi tayo makatulog sa galit at ngit-ngit. Pero lugi tayo ron. Yung taong iniisip natin, na nagkasala sa atin, natutulog ng mahimbing, tayo napupuyat ng kaiisip at kare-recite sa kanyang ginawa. Kaya nga, doon sa pagpapatawad natin, doon sa pagsunod natin sa inuutos sa atin ng Diyos na patawarin natin ang sino man nagkasala sa atin, nagbibigay iyon ng kapayapaan bukod sa tayo ay tumatalima sa inuutos sa atin ng Diyos na tayo ay magpatawad. Tama, obey and obey and obey. Tama rin, obedience is the key of blessing. May pagpapala. Sino ba tayo para hindi magpatawad? Samantalang tayo makasalanan din naman. Growing in faith is not about studying or intellect, pero importante rin naman ito. No, through this can help. It is not about rigor or discipline. Pero importante rin naman ito para sa ating paglago. At may lugar ito para sa ating paglago. Subalit, sabi niya noon, ang pananampalataya ay paglago sa relasyon natin sa Diyos. Yung paglago ng ating pananampalataya ay paglago rin ng ating relasyon sa Diyos.
At ang ating pananampalataya ay ang relasyon natin sa makapangyarihan Diyos. Ang ating pananampalataya ay ang relasyon natin, kung anong relasyon meron tayo sa Diyos. Sabi nga, as we spend time with Him, learn about Him, talk with Him, walk with Him, and follow His teaching, we will grow in relationship and grow in faith. Kung tayo nagbibigay ng panahon, oras, at tayo natututo patungkol sa Kanya, nakikilala natin Siya, tayo nakipag-usap sa pamamagitan ng pananalangin, tayo ay lumalakad sa buhay na ito na kasama Siya, kasama ang Diyos, at sinusunod natin yung anumang itinuturo niya sa atin, lalago yung ating relasyon sa Kanya, at sa paglago ng ating relasyon sa Kanya, lumalago rin ang ating pananampalataya. No, kung tayo nga raw ay anak ng Diyos, kung tayo nga raw ay kaibigan ng Diyos, no, dapat lang 'di ba na tayo ay naayon doon sa Kanyang kalooban, na tayo ay sumusunod na sa mga gusto niyang ipagawa sa atin. At tayo ay merong kagalakan, no? Na harapin ang buhay na ito na kasama Siya. Tanda natin, ang Diyos ang magpapatag ng bundok para sa atin. Wala nang iba. Anumang mga hadlang na laban sa atin, ang Diyos ang mag-aalis niyan sa pamamagitan ng paglago ng ating relasyon sa Kanya, kasabay nun ang paglago ng ating pananampalataya sa Diyos. So, faith can move mountains sa ating buhay. Muli, magandang umaga po sa inyo. This is Pastor Rani Almasan, Pag-asa Bible Baptist Mission Angat. To God be the glory po. Mga kapatid, kung hindi ka na kasi sigurado kung saan ka pupunta, marami nang namamatay, di ba? Pasensya na, hindi po ako nananakot. Pero, death is inevitable. Hindi po yan mapipigilan. Darating at darating yan eh. Pero ang tanong, at ang pinaka-importante, kung dumating ba yung oras ng ating kamatayan, alam mo ba kung saan ka pupunta? Isang importanteng tanong na dapat naman talagang tanongin natin sa ating mga sarili. Paano na ang aking kaluluwa? Sa kaya pupunta ito? Kung ako ay mawala na sa mundong ito. Kung dumating na yung kamatayan na talagang darating at hindi mapipigilan. Kapatid, meron pong solusyon dyan. Ang solusyon dyan, kung nais mo na pagdating ng araw ay sa langit ka pupunta, ang sabi sa John chapter 14, verse 6, ang Panginoong Jesus mismo ang nagsalita rito. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya po ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Sabi niya, walang makapupunta sa langit kung hindi sa pamamagitan ko. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Wala na pong ibang daan patungo sa Ama na nasa langit, kundi ang Panginoong Yesus mismo na nagsasabing, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Siguraduhin natin, kapatid, no? Kung hindi ka nakasisigurado, may kasiguraduhan at may solusyon dyan. Ang Panginoong Yesus lamang ang ating tagapagligtas. Standing on the promises